Ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. But if you don't have the answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ko na. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. para Oo. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst naman. niya. Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede- hindi ako Oo naman. Oo naman. Pero ma'am, ano nakita Pero na? hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan na igdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. at Tama, least nabasa for the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag invest lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Thank you po. Okay, from GMA7. Yes po, Darlene po. Darlene.
Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na mga narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly Hindi nire-raise ko nga na alam 1 kung trillion ano yung para sa trillion. impeachment. Ilang bang zero Nakapasok yun? yun sa budget? Sinasabi Hindi, nila? hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Sige. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang Chismis lang yon. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, ganda hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon through vote buying daw po. Marang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga, at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Ma'am, parang past po, tama po ba? Past kagabi sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 Yes, years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalman na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba, sabi ko, sige na lang, para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, Pass na sa second reading, ma'am, kagabi? Yes, I think so. so ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng mag-re-election? 3. Ah, 3 3 pa terms. rin. So, bali 12. Anyway. Ma'am, pahabol lang. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age. Di ba? May limitasyon sila na edad sa 30. Oo. Ma'am, noon ka pa nananawagan na sana dalhin na lang sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng kanilang war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom committee. Kaya lang ang kanilang recommendation, mag-file ng kaso against sa former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity. Anong tanong? I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako, noong pa,
gusto niyo dalhin? Sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan, kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung ISA, yung mga yon, papaltan ba yon o papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential funds, sa contingency, calamity funds, yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, di ako mapunta eh. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon.